everyone, welcome back to my channel. It's me again, Aisha Tariq, Filipino wife in Kashmir, Pakistan. Today is June 22 and today is Saturday and time now in Pakistan is 8:25 a.m. Siya nga pala, kahapon pumunta kami doon sa ibang village o kung sa Ilocano, may tawag diyan eh. Amyanan, Abagatan, Daya at saka Laod. North, East, West, South. North, West, South, East. Ano ba 'yon yan? Hindi ko lang alam sa Tagalog kung anong tawag diyan o kaya sa ibang dialects. So yun, pumunta kami, naglakad kami hanggang dito sa bahay, hanggang doon. Medyo malayo din yung bahay ng aking mamo, kapatid ng aking biyenan. So bali siguro 1 hour din kami doon nagtagal. At yun nga, may video ako doon konti. So pagdating namin dito kahapon around 6 o'clock, 6 p.m. ano yun binalita ni Fatma na inatake na naman si Langga. Aywan ko kailan yung huling atake niya. Basta every time na inaatake siya, ina-upload ko. So yun, sabi nga ni Fatma, buti na lang daw, si Langga nasa kusina nakahiga daw. Tapos si Fatma dito sa labas. Ayan, tapos meron daw, narinig daw ni Fatma na parang sumigaw si Langga. Tapos pumasok kaagad si Fatma sa kusina. Yun nga, inatake daw si Langga. Kaya siya lang mag-isa dito. Kasi kasama ko kahapon na pumunta doon si Lakay. Si Fahad naman nasa baba yata. At saka yung carpenter dito na gumawa nito ay hindi pa siya dumating. Kasi hapon na siya dumatating dito eh. 6 o'clock. Siguro after nang inatake si Langga, dumating siya dito. So yun nga, binalita ni Fatma na inatake daw si Langga. Kaya pala kahapon nung umalis kami nila kay sabi ko, bantayan mo si Baya mo. Baya means yung kuya niya si Langga. Kasi may doubt kasi ako na anytime siya, atakihin siya. Kaya yun nga, inatake siya kahapon. So after ng atake niya, pag inatake yan si Langga, hindi na siya kumakain ng hindi siya kumakain. Pero pinilit ko pa rin siya na pakainin kagabi kasi nagtitake nga siya ng yung kanyang maintenance sa epilepsy. Kasi kung hindi siya kakain kahit kunti ay mataas pa naman milligrams yung kanyang tinitake. May 500 grams, dalawang 500 grams tapos 40 grams. So, yun, pinilit kong pakainin. Gumawa ako ng oats at saka milk. Tapos nilagyan ko ng konting sugar. Yun nga, ayaw niyang kumain. Pero pinilit ko talaga kahit mga half bowl ng yung niluto ko. So, ayun, after that, pinatake ko siya ng medicines. Kaya, buti na lang si Fatma hindi siya nagpanic. Tapos lumabas daw si Fatma tapos humingi siya ng saklolo dito sa kapitbahay namin doon sa baba. Kaya yun yung umakyat daw dito kahapon. So alhamdulillah ngayon natutulog siya si Langga. Kagabi hindi masyado siya nakatulog dahil nga ganyan kasi siya pag mostly kasi hindi siya natutulog sa gabi eh. Kaya ako din walang tulog talaga sa gabi. So ngayon natutulog siya. Ayan si Langga, tulog. Kasi nga kagabi hindi siya nakatulog. Gising tapos naman tulog. Parang yung tulog niya ay yung parang parang manok. Kaya ako din yung tulog ko, putol-putol yung aking tulog. Hindi pa siya nag-almusal. Pag nagising siya, siguro mag-almusal siya kasi nga kagabi hindi siya nag-dinner. Kunti lang yung aking pinakain sa kanya, yung oats lang. Ayan.
We are here in another village in my Mamu house, brother of my mother-in-law. So we come here to visit him because I think 2 to 3 days ago he fall down uh, from the jungle. I think what is Adimik hair? Adimik nice hair. Oh, mashallah. Wow. Dimik another. Oh, nice, nice, nice. And this is their place here. Another village. Ayan, oh. This is their house. Because my mamo, my brother of my mother-in-law, he fall down 2 to 3 days ago from that place, and then he fall down because he's get his cow, then he fall down from that over there. But alhamdulillah, he's okay. Little bit fracture in his neck and some in his arm. But alhamdulillah, he's okay now. Meron doon sa baba. Oh. Bali, ano ito. Malawak itong ano nila lugar. So many trees.